umaga sa ating pong mga kapatiran na nasa kanila pong mga tahanan. At tayo po ay magsisimula na po sa ating pong pananambahan this morning. So let's all stand up at tayo muna po ay mag-aawitan. Awitin po natin, Blessed be the name. That is our first song. Blessed be the name. Okay, awitin po natin. Ready, sing. All praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might man redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above all names shall stand, exalted more and more, at God the Father's own right hand, where angel hosts adore. And the chorus, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friend of man, once ruined by the fall, thou was devised salvation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Last stanza. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, of all earth's kingdoms conqueror, whose reign shall never cease. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Remain standing po at mananalangin po na tayo. Hilingin ko po si Brother Press na pangunahan po tayo sa panalangin. Truly, blessed be the name of the Lord, and we praise and exalt thy holy name, thy great name. The Lord, the sweetest name of all, the name of Jesus. We thank thee because you gathered us today to praise you, to glorify you, to study your word, dear Lord. And may our hearts be right before you, that we may only seek thy glory. We ask all these things in that most precious name, Jesus. Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo at muli po tayong aawit. Our next song is Hallelujah, What a Savior. Hallelujah, what a Savior. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Man of sorrows, what a name for the Son of God who came, ruined sinners to reclaim. Hallelujah, what a Savior, bearing shame and scoffing rude, in my place condemned he stood, sealed my
spotless Lamb of God was He, full atonement, can it be? Hallelujah, what a Savior! Lifted up was He to die. It is finished was His cry. Now in heaven exalted high. Hallelujah, what a Savior. Last stanza. When He comes, our glorious King, all His ransom home to bring, then anew this song will sing. Hallelujah, what a Savior. Amen. Kakanta pa po tayo ng isang song. Our next song is Holy, Holy, Holy. Holy, holy, okay, awitin po natin. Ready, sing. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, which words and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide Thee, though the eye of sinful man Thy glory may not see. Only Thou art holy, there is none beside Thee, perfect in power, in love and purity. Last stanza. Holy, 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 Lord God Almighty, all the works shall praise Thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Tawagin ko po ang ating pastor para sa ilang mga announcements po. Okay, good morning everyone. At maraming salamat. Nagkita-kita tayo ngayon muli ngayong umaga at salamat sa Panginoon. Habang tumatagal, umiigi na. No? May anunsyo na sila na 30% daw eh. So, I hope next month, no, mga darating na mga buwan, higit na lumaki na, no? Umigi na lalo kasi mas marami ng masasaksakan, kakaroon na tayo ng herd immunity. Well, dito ilan na nasaksakan dito?
Puro senior citizen nasaksakan na rito, no? Meron nasaksakan na ba rito 50 pababa? Okay. Iba, mga AstraZeneca. Si Eunice, yung anak ko, nasaksakan na nga pala. Johnson's and Johnson's. So, bilang lang tayo siguro hanggang July. Baka Lord willing, baka by July, kung hindi man 50%, baka mga nasa 70% na. Ako, nag-aantay na lang ako ng tawag eh. Hindi tawag ng Panginoon sa langit ha. Tawag ng Manila City Hall na tawagin na yung mga A4. No? Dami raw ng A4 eh. At ayoko pumili sa A3 eh. Kaya marami rin kasi nagpapasaksak na senior. Pero tingnan natin, ngayon nagkakapilian na ng mga nang gustong isaksak sa kanila. Do tinatanong naman sa ano nga pala, no? Marikina may pila ng Pfizer at saka may pila ng Sinovac eh. So si nanay nagpasaksak, Pfizer ang sinaksak. Ano nangyari sa'yo, Nay? Wala naman? Walang side effect? Baka hindi tumalab sa'yo. Okay, sige. I hope and pray that lahat tayo rito, no? Majority of us ay masaksakan na. Tatalong lang natin sa government, pag nasaksakan na tayong lahat dito, pwede na ba mag-alis ng face mask? Hindi ba maahawa ka pa rin. Kaya lang hindi na nga lang magiging severe. Well, yung kaibigan ko, Amerikanong pastor, nasa Amerika, Pfizer ang sinaksak sa kanya. Sabi niya, pag nasaksakan ka na, hindi ka natatablan yan ng COVID. Well, ganun ka confident siya kasi may ano siya sa medical field eh. Tawag rito, may degree siya sa medical field, 5 degree niya. So, may degree siya ron, kaya alam niya. Sabi ko, well, I hope yan din ang maisaksak sa amin. Okay. Ganun pa man, magaganda raw ang mga ang tinatawag nating mga vaccine naman na narito sa Pilipinas. Patuloy lang natin na higit pang umigi, lalo na itong NCR, para makabangon na rin ang ekonomiya, hindi lang ekonomiya, maging ang mga churches din. Tandaan nyo, marami na apektuhan na churches ngayong pandemic. No? At bagamat tayo, of course, na-apektuhan ang attendance natin, maaari sa support, sa pananalapi, pero may mga churches na iba talaga nagsara na nakarating sa akin yung info. May mga kaibigan din ako na kakilala, yung isang kaibigan ko, yung kanyang tawag rito, vlog laging laging ang nakalagay doon condolence kay pastor, condolence sa family ni pastor, puro pastor na namamatay eh. Sabi niya, ano ba naman itong Facebook ko, ang laman na lang puro pagko-condolence sa mga pastor na namamatay. Pero hindi naman natin alam kung talagang sa COVID sila namatay. Or of course, itinakda at maaari sa ibang sakit. Okay? Well, ang announcement natin, every Wednesday night, we have prayer meeting. Starting, Lord willing, this coming June, magsisimula tayo sa face-to-face prayer meeting natin katulad ng ginagawa natin ngayon. So, sa ngayon, video muna tayo at hanggang end of next week, end of May. And then June, magsisimula na tayo sa ating face-to-face prayer meeting. And also, pagdating ng June also, we will celebrate Father's Day, kung paano tayo nakapag-celebrate ng Mother's Day. And I hope by that time, mas maluwang-luwang na, no? Ang mangyayari. Panalangin din natin na by July, how we will celebrate Family Day as church family, yung mga pamilya natin sa church. Dahil once na mas maganda na ang panahon, mas dadagdagan na natin ang capacity ng upuan natin dito sa church, no? So far, we still observe minimum health protocol na ginagawa natin sa church, face mask, face shield, at saka of course, social distancing. At ang lagi kong ang hamon sa inyo, panatiliin yung malakas lagi ang inyong katawan. Dahil hindi lang naman COVID ang ating kalaban sa mundong ito, no? Maraming sakit. At lalo-lalo na kapag pinanghinaan tayo ng loob dahil maraming taong nagkakasakit, lalo na pag isa sa pamilya natin o mahal natin sa buhay nagkasakit, wala kang sakit pero depressed ka naman, apektado ka emotionally. Okay? Para panalangin din natin ang ating spiritual life, ganun din ang spiritual life ng ating mga member, at naway patuloy na manangan sila sa Panginoong Diyos sa mga pagsubok nito. Isang pagsubok na hindi lang naman tayo nakaranas kundi buong mundo.
Ganun pa man, makikita at makikita sa pananampalataya ng natin bilang mga Kristiyano kung paano natin i-handle yung mga ganitong uri ng pagsubok. I hope maka-influensya tayo ng ibang tao. Kasi hindi naman lahat ng tao alam pa paano humandle ng depression, yung loneliness na tinatawag, at yung tinatawag nating, of course, yung pagkabugnot. May tinatawag silang anong tawag doon? Parang cabin fever, no? Yung nabubugnot ka rin sa bahay mo dahil doon ka lang paikot-ikot, lalo-lalo na kung sa loob ng 1 linggo gala ang paa mo, and then na-confine ka lang doon sa bahay mo, wala kang magawa masyado kasi hindi ka hindi ka yung taong tawag dito malikhain ba na kahit nandun ka lang sa bahay mo, ang dami mong naaasikaso, ang dami mong nakikita na pwedeng gawin. Minsan may mga tao ang gusto nila nasa labas sila, more on outdoors, no? Mas marami silang naiisip gawin kapag may nakikita silang mga tao sa labas. Well, isa sa mga naging problema, no? Itong panahon. Pero nawa, sa tulong ng Diyos, may idinulot rin naman kabutihan ito sa atin bilang mga mananampalataya. Okay? Lalo-lalo na sa mga pamilya na pwede sila makapag-bonding kapag magkakasama lagi sila. Okay. May bisita tayo, katulad last week. I think last week may bisita rin tayo, no? Si Antonio Capellan, taga Capua Street to. Brad tayo, yan. Bata pa ito, 72 years old, no? Okay. Tatay ni Mildred, okay, si Antonio Capellan. Marami pong salamat sa pagdalo nyo ngayong umaga. So, also, panalangin natin yung mga kapatiran natin, no? Especially our senior citizen. May marami rin tayong senior citizen dito sa church. Papasalamat ako kay Kuya Pres at saka kay Ate Pres. Ate Pres, senior ka na ba? Hindi pa, no? 57 ka pa lang. 54 ka pa lang? Oh, bata pa pala si ate Pero nasaksakan ka na. AstraZeneca. Sinovac. Okay, good. Si Kuya Astra. Magkaiba pa kayo, no? Okay. Baka magkaiba kami mag-asawa, no? Ano AstraZeneca ka, no? Baka lang sa akin. May naantay kami sa anak ko, no, babaks Kailan ba darating no babaks mo? Darating daw, sabi ng boss niya. Kaya lang, hindi niya alam kung kailan. Baka next year pa 'yon. Nasaksakan na lahat. Okay. So, I hope and pray that patuloy nating ipanalangin ang bawat isa. This week, pakipanalangin to si Julie tsaka si Paul, ikakasal yan, no? Sa Friday, Lord willing, sa San Mateo, Rizal. Pinasarado nila yung San Mateo Oo. Kaya panalangin natin yung activities na gagawin sa kanila sa Friday dahil dapat talaga schedule yan sa Antipolo. Kaya lang ang Antipolo ngayon sarado, no? Ayaw lahat ng resort pinasarado. Hindi muna magfa-function dahil nga sa nangyari sa Caloocan. So somehow na-arrange nila yung kanilang wedding moving to San Mateo, Rizal. Okay? So that's good. Pakipanalangin at yung paghahanda na ginawa nila, ang dami na udlot na kasal talaga last year, no? Naurong. Pero salamat pa rin at natutuloy pa rin yung mga kasal. May mga gusto pa rin talaga magpakasal, no? So panalangin natin 'yan at naway yung mga dadalo din doon na makakasama namin. Okay, that will be on Friday. And isama din natin sa panalangin natin, of course, si Pastor Baker, wag natin kakalimutan sa States. Hindi na bata si Pastor Baker, siguro baka 87 years old na siya. Ano sa tingin mo, Brad? No, baka mga 87 years old na si Pastor Baker, 87. So, just pray for him. Nasa isa siyang facility roon na connected sa neuro. Ay panalangin natin kasi may parang dementia siya, no? Konti lang naman. So just pray and nakikibalita lang ako sa kanyang kaibigan si Pastor Byers ng ABC kapag nakakausap niya o tinatawagan niya. So huli kong pakikipag-usap kay Pastor Byers. So far he's doing well, nakakaalala siya paminsan-minsan. So kinakamusta ko rin. So panalangin po natin siya, no? I hope and pray that someday
ay makagawa tayo ng video, makagawa siya ng video para sa atin. Okay? So yun lamang po, umawit tayo ng awit pagbati, and then after that, tatawagin ko po si Brother Rene to read 2 Kings, no? Mamaya babasahin po natin. Aawitin natin tong Psalm 48, no? Pangkaraniwang talata na inaawit natin. Okay, tayo tayong lahat at awitin po natin to. Great is the Lord. Psalm 48 verse 1. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Amen. Remain standing po at tayo muna po yung magkakaroon ng Bible reading. Tawagin ko po si Brother. So, good morning. Let us open our Bibles to 2 Kings chapter 17, beginning at verse 22. Babasahin po natin ang salitan. At ang bayang Israel ay nagsilakad sa lahat ng kasalanan na ginawa ni Jeroboam. Hindi nila hiniwalayan ang mga iyon. Verse 23. Hanggang sa alisin ng Panginoon ang Israel sa kanyang paningin, gaya ng kanyang sinabi sa pamamagitan ng lahat ng kanyang lingkod ng mga propeta. Kaya't ang Israel ay itinapon sa Assyria mula sa kanilang sariling lupain hanggang sa araw na ito. Sa pasimula ng kanilang paninirahan doon, hindi sila natakot sa Panginoon. Kaya't ang Panginoon ay nagsugo ng mga leon sa gitna nila at pinatay ang ilan sa kanila. Kaya't nag-utos ang hari ng Assyria, dalhin ninyo roon ang isa sa mga pari sa inyo na inyong dinala mula roon, hayaan silang umalis at tumira roon at kanilang turuan sila ng kautusan ng Diyos ng lupain. Ngunit ang bawat bansa ay gumawa pa rin ng kanilang sariling mga Diyos at inilagay sa matataas na dako na ginawa ng mga Samaritano. Bawat bansa sa mga lungsod na kanilang tinitirhan. Ginawa naman ng mga Albeo ang Nibhas at Tartak at sinunog ng mga Safarubita ang kanilang mga anak sa apoy, sa Adramalek at sa Anamalek na mga Diyos ng Sepharvaim. Gayon sila natakot sa Panginoon. Subalit naglingkod din sa kanilang sarili mga Diyos
ayon sa paraan ng mga bansang pinagkunan sa kanila. Ang Panginoon ay nakapagtipan sa kanila at inutusan sila kay huwag matatakot sa ibang mga Diyos o magsiyukod man sa kanila o maglingkod man sa kanila o maghandog man sa kanila. Ang mga tuntunin, mga batas, ang kautusan at ang utos na kaniyang sinulat para sa inyo ay lagi ninyong maingat na gawin. Kay huwag matakot sa ibang mga Diyos. Kundi matakot kayo sa Panginoon ninyong Diyos. At Kanyang ililigtas kayo sa kamay ng mga lahat ninyong mga kaaway. Kaya't habang ang mga bansang ito ay natatakot sa Panginoon, ay naglilingkod din sila sa kanilang mga larawang inanyuhan. Gayon din ang kanilang mga anak at ang mga anak ng kanilang mga anak. Kung ano ang ginawa sa kanilang mga ninuno, ay gayon ang ginawa nila hanggang sa araw na ito. God bless the reading of the word. Okay, manalangin po tayo mga kapatid. Salamat tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, Ikaw na Diyos na buhay, makapangyarihan, Ikaw na patuloy na kumakausap sa mga tao, pinaglilingkuran namin Diyos ng Israel, totoong Diyos at wala ng iba. Salamat sa umagang ito na kami po'y nakapagtipon, makapananambahan sa iyo, makapagpupuri sa iyo. Sa umagang itong ibinigay mo na narito ang mga kapatid sa pananampalataya, nang hangarin, Panginoon, ay makapagbigay ng kapurihan sa iyong banal na pangalan. Patnubayan mo kami, O Diyos. Puspusin mo ko ng iyong espiritu bilang mga ngaral, ganun din ang mga tagapakinig, na maunawaan nila ang kahalagahan ng mensahe at mensaheng mailalapat namin sa aming buhay. Nang sa gayon, higit kaming mapalapit sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kami na maunawaan ng mga iyong anak, ng mga narito, maging ng mga taga sumusunod sa amin at nanonood, Panginoon, sa umagang ito, sa aral na kinakailangan nilang mapakinggan mula sa iyo. O Diyos, salamat. Mapapurihan ko, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus, na siya naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mapo po tayong lahat, mga kapatid. Well, ang title po ng mensahe ko, ang sinkretismo at mga Samaritano. No? Nais ko pong sabihin sa inyo, we have a series of lessons that started almost, I think, 2 months ago. And nagsimula tayo sa pundasyon ng ating pananampalataya from Exodus 20 hanggang nakita natin sa history ng Israel kung papaano imbis na gumanda ang pagsamba nila sa Diyos, nagkaroon ng mga hari na masasabi nating ang nangyari, imbis na maging tapat sila, ay nagdagdag ng paniniwala na hindi iniutos ng Diyos. Of course, isa sa prominenteng hari na pinag-aralan natin, si Haring Solomon, and then nasundan pa ni Jeroboam, and then ang mga sumunod na hari roon, ng Northern Kingdom, talagang lalong lumala yung problema sa syncretismo. Ngayon, pag-aaralan po natin, bakit nabanggit ko ang Samaritano dyan, dahil sa bagong tipan, kapag kayo nagbasa ng Samaritano, makikita nyo, ang laki ng pagkamuhi na ginagawa ng mga Hudyo sa kanila. At kung pag-aaralan nyo, yung treatment na ginagawa ng mga Hudyo sa Jerusalem, sa isang Samaritano, kung yung Wednesday night, nakinig kayo nung ang talinhaga ng mabuting Samaritano, yung abogadong kausap ni Kristo ron, yung dalubhasa, ni hindi mabanggit yung pangalang Samaritano Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo, ibinida niya doon sa talinhaga ng mabuting Samaritano, ang isang Samaritano na kinamumuhian ng mga Hudyo. Now, there's a history to that, no?
At of course, nagsimula ito, kung yung matatandaan, natapos tayo doon sa 2 Kings 17:22-23. Last week, na kung saan ipinakita ko sa inyo, for almost 200 years, simula nung maghari si Jeroboam, ang Northern Kingdom ay walang naging makadiyos na hari. Lahat ungodly king. Okay? Northern Kingdom, ang capital nito, Samaria, kasi nagkaroon ng Southern Kingdom, ang unang hari ng Northern Kingdom, si Jeroboam, ang unang hari ng Southern Kingdom, yung anak ni Haring Solomon, si Rehoboam. So Northern Kingdom ang pinag-uusapan natin, hindi Southern Kingdom. So ang Northern Kingdom, for 200 years, 209 years to be exact, walang isa mang naging hari. Sa 19 na hari sa Northern Kingdom, 14 sa kanila lumakad sa landas, no, ni Jeroboam. And because of that, dahil ang mga leader nila ungodly, if they follow the leader, no, yung mga tao sa Northern Kingdom, ganoon din ang ginawa nila. At bilang hatol ng Diyos, ito ang sabi ng Biblia, ang bayang Israel ay nagsilakad sa lahat ng kasalanan na ginawa ni Jeroboam. Hindi nila hiniwalayan ang mga iyon. Kasi pwede ka namang manindigan eh. Kung ayaw mo talaga doon sa ginagawang pamamalakad ni Jeroboam, edi lumipat ka sa Southern Kingdom. Actually, sa kasaysayan nga, no, may mga hari, wala to sa Bible, no, sa history, may mga prinsipe, may mga saserdote sa Northern Kingdom nung si Jeroboam nag-impose na nung tinatawag nilang false worship. Nag-alisan sila ron sa lugar na yon. Nagpuntahan sila sa south. Bakit? Nandun talaga ang tunay na tabernakulo at nandun ang tamang pagsamba sa Diyos. No? Verse 23, hanggang sa alisin ng Diyos o ng Panginoon ng Israel sa kanyang paningin, gaya ng kanyang sinabi sa pamagitan ng lahat niyang lingkod ng mga propeta. Kaya ang Israel ay itinapon sa Assyria mula sa kanilang sariling lupain hanggang sa araw na ito, hanggang sa araw nung isinulat itong aklat na ito. No? Now, nais ko makita ninyo, yung Northern Kingdom, okay? Yung North, na ang capital ay Samaria, 722 BC, na-conquer ito ng Assyrian Empire. Kaya naghahari sa kanila Assyrian. Tandaan nyo, pag pinag-alalan nyo ang mga ancient empire na tinatawag, base sa pag-aaral natin ng Biblia, may makikita kang makakapangyarihan na empire dyan. Ang pagkakasunod-sunod niyan, yung Assyrian, Babylonian, Medo-Persian Empire, and then pagkatapos ng Medo-Persian Empire, sa Alexander the Great, Greek Empire, after Greek Empire, nahati ito sa 4, hanggang sa humina sila, unti-unti sa 400 years of silence, lumakas yung Rome. Kaya pagpasok natin ng New Testament, makikita nyo Roman Empire na ang nagahari nung time ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Now, dito tayo sa Northern Kingdom. So nakita natin 722 BC, nasakop ito at itinapon sila. Ano nangyari? Unang-una, nais ko makita ninyo ang paglala ng sinkretismo sa Israel. Unang-una, Pastor, ano ba ibig sabihin ng sinkretismo? Ang sinkretismo, ibig po sabihin ito, halo-halong paniniwala. It's either meron kang tamang paniniwala, dinagdagan mo ng maling paniniwala. Or dati nasa mali kang paniniwala, ngayon tama na ang paniniwala mo, pero nakakapit ka pa rin sa maling paniniwala. Yung tipo bang kahit Kristiyano ka na, nagpapatawas ka pa. No? Dahil hindi makita yung sakit mo. Magpatawas nga ako, baka mabasa ni Aling ni Nanang yung aking sakit sa katawan. Okay? Yung ang dating nun, animist yun eh. Paniniwala natin, mga lumang paniniwala yun sa Pilipinas eh. Animism. Now, nais kong makita ninyo na ang sinkretismo ganun po. No? It's either tama ang paniniwala mo, and then dinagdagan mo ng mga maling paniniwala, pinaghalo mo yung dalawa, katulad ng ginawa ni Haring Solomon. Or, mali ang paniniwala mo, ngayon tama na ang paniniwala mo, hindi mo pa rin mabitawan yung mga maling paniniwala mo. Patuloy na kinakapitan mo pa rin yun. Ang tawag po ron, sinkretismo. Okay? Ngayon, titignan po natin yung paglala ng sinkretismo sa Israel. Kung paano talagang lumala ng todo-todo to. Ito po nangyari. No? 2 Kings 17:24. Ang hari ng Assyria, si Sargon II, ang hari during that time, nung nasakop ang Northern Kingdom. Mahina pa Babylonian Empire nito. Okay, kumbaga, hindi pa ganun siya kakapangyarihan.
para talunin niya ang Assyrian Empire. Ang nakatalo sa Assyrian Empire, Babylonian Empire. Ang nakatalo sa Babylonian Empire, of course, Medo-Persian Empire. So dito makikita natin, ang hari ng Assyria nagdala ng mga tao mula sa Babylonia, Kut, Aiva, Hamat, Sepharvaim. Inilagay niya sa mga bayan ng Samaria sa halip ng mga mamamayan ng Israel. Kanilang inangkin ang Samaria at nanirahan sa mga lungsod. Ganito po ang policy niya, no? Patakaran. Iba-iba kasi minsan ang patakaran ng mga hari eh. Ang ginawa nitong haring ito, no? Nagkaroon ng tinatawag nating deportation. Yung ibang mga mamamayan sa Samaria, idineport, itinapon sa Assyria. Ang ginawa naman ngayon itong haring ito, yung ibang mga nasakop niya ring lugar, no? Katulad ng Babylon. Kasi ang Assyrian Empire, okay, capital niya Nineveh, ha? Baka yung Nineveh na Jonah, na Assyrian Empire po yun. Magkatabi lang sila ng Babylonian Empire. Iran-Iraq yan eh. Okay? So, naandun din yan, sakop ng Babylon. Sa old map, makikita niyo Assyrian Empire, Babylonian Empire, magkatabi lang sila. Pero siyang makapangyarihan nun eh. So, lahat ng lugar na yun, sakop niya. May mga lugar ako na nabanggit dito, actually, nag-exist pa hanggang ngayon. No? Doon sa lugar nila. Now, nais kong makita ninyo na ang ginawa niya, kumuha siya ng mga tao doon sa mga sakop niya ring lugar at iniligay niya sa Samaria. Nakuha niyo? Tapos yung ibang mga nasa Samaria na idineport doon, dinala nila sa iba namang lugar o maaari doon sa lugar nila, pero may mga naiwan na tao sa Samaria. Hindi nakasama doon sa deportation na tinatawag, doon sa paglipat. Ngayon, yung mga taong inilipat mula sa ibang lugar na dinala doon sa Samaria at yung mga naiwan sa Samaria, nagkaroon ng tinatawag nating intermarriages. At dahil sa intermarriages na yan, lumabas yung mga tinatawag nating Samaritano. So nakita nyo ng ibig sabihin kung bakit tayo may mga Samaritano. Intermarriages yan, okay, nung mga tao dun sa ibang lugar na dinala sa Samaria during the time of Assyrian occupation. Parang ganito, kung tayo na-occupy ng, alam niyo ba na-occupy tayo ng mga Brito noon sa kasaysayan ng Kastila? May 2 taon na ang Pilipinas nasakop ng British. Okay? Maganda sana Pilipinas ngayon. British nakasakop eh. Kaya lang, nabigla ang mga Pilipino nung sinalakay ng mga Briton itong Port Santiago, yung wall city niya na napakaganda, talagang niransak nila. Hindi makapaniwala yung mga Pilipino noon na England is a civilized world and yet nung pumasok sila rito, niransak nila. Okay? Ang dami nilang kinuha dyan. Anong nangyari ngayon? Ang allied ng England during that time, mga Indiano. Okay? Sakop nila yan eh. No? Indiano allied ng England. Dumating yung time na tinalo yan ng mga Kastila uli sapagkat ang mga Pilipino, kumampi sila sa Kastila. Dahil ang sinasabi ng mga Kastila na yun, yung mga British na yan, babaguhin nila ang paniniwala nyo. Of course, ang Briton, during that time, mga Protestant sila eh. Diba? Babaguhin nila ang paniniwala nyo. In the same time, nawindang sila doon sa mga sundalong Briton nung niransak nila yung walled city. So they thought that these people are, powerful people, civilized people. Bakit ganyan ang ginawa nila sa walled city? Therefore, ang ginawa ng mga Pilipino, kumampi sa Kastila, naitaboy ang mga Briton dito. Pero alam nyo ba, ang daming naiwan ditong mga Bombay sa Cainta? At dyan sila nag-migrate. Kaya ang daming Bombay dito eh. Okay? Kasama pa yan during the time na nasakop tayo ng mga Briton. Nag-migrate na sila rito at nag-stay na sila rito. At nag-intermarriage na rito ng mga Pilipino. At dyan sila nag-settle sa area ng Cainta noon. Now, let's move on. Ang makikita natin dito, kaya nagkaroon ng intermarriage because of this. Dahil sa patakaran ng hari. Nais kong makita ninyo, nung nagkaroon ng intermarriage dahil sa mga inilipat na mga taong ito, ang dala-dala nito, hindi lamang yung paglahi nila dun sa Samaria. Ang dala rin nila yung sarili nilang paniniwala kung saan sila nanggaling. Kaya ang makikita natin, nagkaroon ng problema yung hari. Pansinin nyo yung nangyari dito, no? Sa verse 25, sa panimula ng kanilang paninirahan doon, sino? Yung mga hinakot niya mula ron sa lugar niya, sa Assyrian Empire, at dinala niya sa Samaria, hindi sila natakot sa Panginoon. Anong uri ng lifestyle nila?
Because these are pagan, these are false worshiper of gods. Therefore, nung pumunta sila sa Samaria, ano ba ang Samaria? Ang Samaria part ng Israel Okay? Lugar na kung saan ito yung promised land, abay hindi sila natakot sa Panginoon, kaya't ang Panginoon ay nagsugo ng leon sa gitna nila at pinatay ang ilan sa kanila. So ano nangyari? God is a sovereign God who is in control of animal world, at makikita natin, inutusan ng Diyos ang mga leon para pagpapatayin itong mga bagong salta doon sa lugar ng Samaria. Yun po makikita natin sa talata. No? At nais kong malaman ninyo mga kapatid, itong mga haring ito, may mga paniniwala sila. No, na, nako, bad omen yan. Yung para bang tipong nung hindi ka paligtas, may paniniwala ka na kapag may dumaang pusa sa harapan mo, kunyari may lalakad ka, no? Tapos may dumaang pusa sa harapan mo, sabihin mo, ay wag na tayong tumuloy, bakit? May pusang itim na dumaan, baka mapahamak tayo. Hindi mo alam, yung pusa na nahulog lang pala sa pintura, no? Itim, kaya lang itim, puti dati yun Pero ganun, bad omen ang dating. So, ang makikita natin dito sa verse 26, tuloy tayo, kaya't sinabi ng Assyria, hindi nalalaman ng mga bansa na iyong dinala at inalagay sa mga lungsod ng Samaria ang kautusan ng Diyos ng lupain, kaya't siya ay nagsugo ng mga leon sa gitna nila at kanilang pinapatay sila sapagkat hindi nila nalalaman ang batas ng Diyos sa lupain iyon. Ito yung pananaw ng hari, ito yung paniniwala ng hari. Dahil ang nangyari ngayon, nung naglagay siya ng mga tao ron sa Samaria, yung mga inilagay niya ron, pinagpapatay ng mga leon. Para during ancient time, isa yun sa mga bad omen pag pinatay ka ng masamang hayop. No? Lalo na ng leon o kaya ng wolf. So dito makikita natin, nako, sabi nung hari, na-offend siguro ng mga tao roon yung deity. Okay? Tandaan nyo, hindi kilala ng hari ng Assyria yung tunay na Diyos. Ang paniniwala nila, bawat lugar may kanya-kanyang deity. At tandaan nyo, kapag nakikipaglaban to during ancient time, hindi lamang ito labanan ng army, labanan ito ng Diyos. Pansinin nyo yung mga Palestino, di ba? Yung mga Palestino yun kung paano nilalait yung Diyos ng Israel. At during the time ni Hezekiah, kung paano yung Assyrian Empire under Sennacherib nilait yung Diyos ng Israel, na sinasabi nila, hindi, huwag kayong maniwala dyan kay Hezekiah. Marami na kami nasakop na mga lugar Yung Diyos nila, tinalo namin. Bakit? Kasi hindi lamang to labanan ng mga sundalo. Labanan din to ng paniniwala kung mas makapangyarihan yung Diyos mo. Kung makapangyarihan yung Diyos mo, ipagtatanggol ka ng Diyos mo, hindi kayo matatalo. So dito, ang paniniwala ng hari, doon sa Samaria, meron silang local deity. Meron silang Diyos-Diyosan doon na na-offend nung mga bagong saltaron o yung mga bagong dinala niya roon. Kaya ang ginawa, pinagpapatay yung mga pinadala niyang tao ron. At ang makikita natin, pananaw niya ito. Pero alam na naman natin, as we study the Bible, since it is narrative, na ang Diyos ng Israel ay tunay na Diyos. Okay? And the sovereign God is in control of everything, even animal life. At sa Biblia, makikita natin, ang Diyos gumagamit minsan ng hayop para hatulan ng isang tao. Yung propeta nga pinag-aralan natin nung time ni Jeroboam, kinain ng leon yun pinatay ng leon. Si Jonah, okay? Nilunok ng balyena, hindi kinain ng balyena, nilunok lang. Dahil kung kinain, patay si Jonah. Nilunok ng balyena. Okay? 10 plague, kung makikita nyo, gumamit ang Diyos ng palaka para parusahan yung Egypt at kung ano pa, mga insektong ginamit ng Diyos doon para parusahan ang Egypt. Well, God is in control of animal world. At ang makikita natin dito, ganun ang ginawa ng Diyos. At dito, yung paniniwala ng hari, akala niya na yung mga tao roon, of course, they offend the true and the living God. Merong deity sa Samaria na inoffend. So, ito ang kanyang iniutos. Sa verse 27 to 28, kaya't nag-utos ang hari, dalhin niyo roon ang isa sa mga pari na inyong dinala mula roon. No, ibig sabihin, during the deportation, nadamay din dito yung mga priests, okay, sa Northern Kingdom, hayaan silang umalis at tumira roon at kanyang turuan sila ng kautusan ng Diyos. So kumuha sila again ng isang priest mula roon sa mga nadala nila sa Assyria para pabalikin sa Samaria, at sa Samaria, patuturuan yung mga taong bagong lipat roon ng mga kautusan ng Diyos doon sa Israel. Of course, ano ang alam ng pari na ito na ipadadala doon?
Ang alam ng pari nito na padadala roon, of course, yung lumang tipan. Alam niya yung law ni Moses. Kasi saserdote nga siya. Dati siyang taga Samaria. Dinala lang siya roon sa Assyria nung binihag sila. Pero pinabalik siya roon, pinatira siya roon para yung mga bagong tira doon na dinala niya mula sa Assyria, maturuan, no, ng mga utos ng Diyos. Ano ang ituturo niya? Yung lumang tipan, yung kautusan ni Moses. Ito ang tungkulin ng pari na makikita natin. Kaya isa sa mga pari na kanilang dinala mula sa Samaria ay dumating at nanirahan sa Bethel. Tinuruan sila kung paano dapat matakot sa Panginoon. Sino ang tinuruan dito? Tinuruan yung mga bagong salta. Listen carefully. No? Ang Northern Kingdom, alam natin, compromiser na. Alam natin ang batas ng Panginoon. Alam nila ang batas ng Panginoon. Alam nila dapat sumunod sila sa batas ng Panginoon. Pero masuwayin sila, kaya nga nagkaroon ng tinatawag natin pagkabihag sa kanila Ganun pa man, alam nila yung salita ng Diyos, alam nila yung mga utos. Itong saserdoteng ito, may alam siya sa mga utos, kaya nga lang compromiser itong saserdoteng ito dahil nga under siya sa Northern Kingdom during the time, no, ni Jeroboam, of course, the rest of the kings who do not obey the Lord. Siya ngayon ang magtuturo na dapat matakot yung mga bagong nanirahan doon sa Samaria sa Panginoon. Pangalawang punto, una nakita ninyo yung paglala ng sinkretismo sa Israel. Kaya ito lumala dahil nga ro sa patakaran ng hari na naglipat siya ng mga bagong tao doon sa Samaria na kanya-kanyang dala ng kanilang paniniwala. Now, ang patuloy na sinkretismo sa Israel. Ngunit bawat bansa, pansinin niyo ito mapapansin niyo yung pagsuway, yung mga dinala ng hari. Ngunit bawat bansa ay gumawa pa rin ng kanilang sariling mga Diyos at inilagay sa mataas na dako na ginawa ng mga Samaritano. Bakit may mataas na dako yung mga Samaritano? Because under Jeroboam, nag-impose siya ng bagong form of worship, no? At kasama rito yung idolatry. Ang tamang worship kasi dapat sa Israel, sa Southern Kingdom, sa Judah, na andon yung tabernakulo ng Panginoon. Pero alam naman natin, nung pinag-aralan natin si Jeroboam, naglagay siya ng idol sa Bethel at saka sa Dan. At makikita natin, dun din sa lugar na yon, naglagay din ng mga Diyos-Diyosan, kanya-kanyang Diyos-Diyosan, yung mga inilipat doon sa Assyria. Hindi sila sumunod doon sa iniutos ng hari. No? Ngunit bawat bansa ay gumawa pa rin ng kanilang sariling mga Diyos at inilagay sa mataas na dako na ginawa ng mga Samaritano. Bawat bansa sa mga lungsod ng kanilang tinirahan. Tandaan nyo, Samaritano, parang Quezon City yan, o parang Manila. Okay? May mga lugar dyan, maaring Santa Mesa, Sampaloc, kanya-kanyang lugar yon. Ginawa ng mamamayang Babylonia, Sukot Benot, ito yung Diyos-Diyosan nila, no? Yung mga mamamayang Babylonia na nalipat doon sa Samaria, ang pangalan ng Diyos-Diyosan na dinala nila, Sukot Benot. Ang hirap i-trace ang history nitong Sukot Benot nito. Sinasabi nila it is a goddess, no? Na connected rito sexual orgies, no? O yung sexual promiscuity na ginagawa ng mga worshiper nito. And then yung mga mamamayan ng Kut, meron silang Diyos-Diyosan, ang pangalan Nergal, goat's head ito. At ginawa ng mga mamamayan ng Hamat, yung Asima. And then ginawa ng mamamayan ng Abeyo, yung Nibhaz at Tartak, ito yung deity nila. At sinunog ng mga Sepharvita, yung Sepharvita na dinala din sa Assyria, katulad ng worship ni Molech, no? Papaano? Ang kanilang mga anak sa apoy, sa Adramalek at Anamalek na mga Diyos-Diyosan o mga Diyos ng Sepharvaim. So nabanggit ko sa inyo kanina yung iba-ibang lugar na kung saan kumuha yung Assyrian king ng mga tao para ilipat sa Samaria. Dito naman binanggit yung mga Diyos-Diyosan nila. At dala-dala nila ito. Parang ang dating ganito po, no? Teka lang, bakit namin susundin yung hari? Abay, may sentimental value itong Diyos-Diyosan namin Itong itinuturo sa Samaria, bagong paniniwala ito sa amin So sa kanila, pwede namin tanggapin yung tinuturo ng paring saserdote sa Samaria, pero in the same time, hahawakan pa rin namin yung dati naming paniniwala. Nakuha niyo yung point nila? Okay? Yung tipo bang, bagamat naniniwala ako sa Biblia,
totoo ang paniniwala ko sa sinasabi ng Diyos, pero maniniwala pa rin ako kay Mary. Kikilalanin ko pa rin siyang ina ng Diyos. Kikilalanin ko pa rin siyang mediatrix. Kahit hindi sinasabi ng Biblia. Ganun po yun, no? Ang tawag po roon, syncretism. Or yung tipo bang, yung old practices mo, nung hindi ka pa Kristiyano, yung mga pamahain mo, nung hindi ka pa Kristiyano, pero ngayon Kristiyano ka na, hawak-hawak mo pa rin. Pinaniniwalaan mo pa rin. At ayaw mo pa rin bitawan. Okay? Kahit negosyante kang negosyante kang Kristiyano. Pag magtitinda ka, hawak mo yung 1,000 piso mo, tapos pinapagpag mo dun sa bigas mo. Hindi ginagawa ni Mark yan, ha? Okay, napagpag mo sa bigas mo, magkapera sana ngayon dumami benta ko. Okay? Nakakita kayo ng ganon? Okay? Ginagawa nyo? I hope not, ha? Okay? Anong purpose nun? Para swertehin? Okay? Makikita natin mga kapatid, dito, hindi nila binitawan yung kanilang mga paniniwala. May utos yung hari, makinig kayo sa saserdote. Okay? Pero sabi ng Biblia, ngunit patuloy pa rin sila sa paggagawa ng kanilang Diyos-Diyosan. Eto na, pinaghalong paniniwala. Verse 32, ano ang idinagdag nila? Natakot din sila sa Panginoon at pumili sa gitna nila ng lahat ng uri ng mga tao bilang mga pari sa mataas na dako na naghandog para sa kanila sa mga dambanon na matataas na dako. Sa gayon sila natakot sa Panginoon. Subalit naglingkod din sa sariling mga Diyos ayon sa paraan ng mga bansang pinagkunan sa kanila. So dito makikita natin, anong natutunan nila sa saserdote? Natakot din sila sa Diyos. At ang ginawa nila, nagkaroon sila ng mga pari. Nagkaroon sila ng mga saserdote. Kaya lang yung saserdote nila, para sa Diyos-Diyosan nila. Okay? Para sa Diyos-Diyosan nila. At itong saserdote nila, maaring bagong kaalaman ito sa kanila, sapagkat ang Israel, may saserdote ng Diyos, sa tunay na Diyos. So kinopya rin ng mga pagano. Nag-set up din sila ng sarili lang saserdote para sa Diyos-Diyosan nila na maghahandog para sa kanila sa mataas na dako. So yun ang pag-a-adapt nila ng katuruan na natutunan nila dun sa saserdote ng Diyos na nagturo sa kanila sa Israel. Tuloy po tayo. Hating pagsunod. Hanggang sa araw na ito, nung isinulat itong aklat, ay ginagawa nila ang gayon sa mga dating kaugalian. Sila'y hindi natatakot sa Panginoon at hindi sila sumunod sa mga tuntunin ni utos, ni batas, ni mga kautusan na iniutos ng Panginoon sa mga anak ni Jacob na kanyang pinangalan ng Israel. Teka lang, bakit sa verse 34 sinabi rito, hindi sila natatakot sa Panginoon? Tapos doon sa verse 33 sinabi, natakot sila sa Panginoon. Natakot sila sa Panginoon, baka pagpapatayin uli sila ng leon. So kinakailangan kumuha tayo ng, alam niyo na, kukuha tayo ng katuruan dito, dagdag natin doon sa alam na natin. Doon sila natakot. So sa ganung paraan, nangopya sila ng kaalaman at katuruan para lang iapis sa kanilang paniniwala yung Diyos sa Samaria o yung Diyos sa Israel. Pero in reality, sa verse 34, ang tawag rito, hating pagsunod. Mark, yung hating pagsunod. Bakit? Hindi talaga sila natakot sa Diyos. Dahil kung tunay silang natakot sa Diyos, sila hindi natatakot sa Panginoon at hindi sila sumusunod sa mga tuntunin ni utos, ni batas, ni mga kautosan na inutos ng Panginoon sa mga anak ni Jacob na kanyang pinangalan ng Israel. Ang Panginoon ay nakipagtipan, salamat Brad, sa kanila at inutusan sila, kayo'y huwag matatakot sa ibang mga Diyos o magsisiyukod man sa kanila o maglilingkod man sa kanila o maghahandog man sa kanila. Kundi matakot kayo sa Panginoon na siyang naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto na may dakilang kapangyarihan at may nakaunat na kamay, lulud kayo sa Kanya at sa Kanya kayo maghahandog. At ang mga tuntunin, mga batas, mga kautusan,
at ang utos na kanyang isinulat para sa inyo ay lagi ninyong maingat na gawin. Kayo huwag matatakot sa ibang mga Diyos at huwag ninyong kalilimutan, antipan na aking ginawa sa inyo, huwag kayong matakot sa ibang Diyos. Kundi matakot kayo sa Panginoon, ninyong Diyos, at kanyang ililigtas kayo sa kamay ng lahat ninyong kaaway. Gayunman, ayaw nilang makinig, kundi kanilang ginawa ang ayon sa kanilang dating kaugalian. Now, ang pananatili ng sinkretismo sa Israel, isang talata lang to. Kaya habang ang mga bansang ito ay natatakot sa Panginoon, ay naglilingkod din sila sa kanilang mga larawang inanyuan. Gayon din ang kanilang mga anak at mga anak ng kanilang mga anak, kung paano ginawa ng kanilang mga ninuno, ay gayon nila hanggang sa araw nito. So nakita natin yung paglala, nakita natin yung patuloy na sinkretismo, at nakita natin yung pananatili ng sinkretismo dahil naipamana nila yung kanilang mga paniniwala sa kanilang mga anak at mga apo. Now, pang-apat, dito po pakinggan niyo yung prinsipyo, no? Mga prinsipyo at pag-aaral na dapat nating makita at matutunan sa ating pinag-aralan. Isang istorya po ito, narrative. Kaya ang kapupulutan po natin ito, mga prinsipyo na dapat nating makita dun sa istoryang yon. Unang-una, nais kong makita ninyo, ang Diyos ang soberanong nagpapatakbo ng kasaysayan ng mundo. Yan ang unang nais kong makita ninyo. Well, kapag pinag-aralan nyo ang Biblia, makikita nyo merong Diyos na kumikilos sa kasaysayan ng mundong ito. Siya ang nagtataas at nagbababa ng mga bansa. At kapag pinag-aralan nyo yan, no, makikita nyo how powerful our God is. Maging sa ating kapanahunan, mga kapatid. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Pansinin nyo, Kawikaan 21, talatang 1. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon, na parang batis ng tubig, ibinabaling niya ito saan man niya ibig. And then, Isaiah 10:5-7. Hoy, Assyria. Ito, Assyrian Empire, kausap ng Diyos sa pamagitan ng propeta Isaiah. Hoy, taga-Assyria, ang pamalo ng aking galit. Kumbaga, ginamit ng Diyos ang Assyria bilang pamalo. Siyang tungkod na aking puot. Aking susuguin siya laban sa isang masamang bansa at laban sa bayan na aking kinapupuotan. Ay inuutusan ko siya upang manamsam, manungkab at yapakan sila na parang putik ng mga lansangan. Alam niyo yung capital ng Assyria, which is Nineveh? Di ba pag pinag-aralan natin yung kay Jonah? Alam niyo yung mga Ninevites, sa kanila na uso yung word na terror or terrorism. Kapag pinag-aralan niyo sa history itong mga taong ito, yung word, yung idea ng terrorism or terror, sa kanila nagsimula yon. Dahil grabe itong pumatay ng tao at talagang bago nilapat sa lakayan ng isang bayan na lalaban sa kanila, ang gagawin nila ron, papatay muna sila ng isang bayan, pagpuputulin nila yung mga ulo, babalatan nila yung mga tao, at yung balat ilalagay dun sa wall. Para yung mga tao nakakakita, no, nakita nyo yung mga pinunong bayan nyo, yan yung balat, mga nakasabit sa wall. Kapag hindi kayo nag-submit sa amin, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Tapos yung mga ulo ng mga taong pinagpuputol nila, gagawin nila, parang mamimili ka ng buko kapag New Year, no? Kumpul-kumpul na buko, pero yun kumpul-kumpul na ulo. At sa mga mamamayan na nakikita yon, yung ulo ng mga pinuno, talaga nagki-create yun ng terror sa kanila na wag lalaban sa Assyrian Empire. Sa kanila, sila nag-imbento ng terrorism na tinatawag. Pero ginamit siya ng Diyos para hatulan ang ibang mga bansa. So Assyrian Empire ang pinag-uusapan natin. Verse 7, Gayunman, hindi niya inakalang gayon at hindi gayon ang inisip ng kanyang puso, ngunit ang nasa kanyang puso ang magwawasak at lilipunin ang mga bansa na hindi kakaunti. Daniel 2, verse 37. Pasok tayo kay Daniel. Sino dito? Babylonian king. Sino si Babylonian king? King Nebuchadnezzar. Ang tumalo sa Assyrian Empire, Babylon. Pansinin nyo, ikaw o hari, sabi ni Daniel kay Nebuchadnezzar, hari ng mga hari na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan at kalulatian. So dito, ini-inform ni Daniel si King Nebuchadnezzar, yung Diyos na makapangyarihan sa langit,
ang nagbigay sa iyo ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan at kalulatian. Daniel chapter 4, natatandaan nyo yung nagmayabang si King Nebuchadnezzar, and then ang ginawa ng Diyos, binaliw siya sa loob ng 7 taon, nabaliw siya. Okay? And then nandun lang siya sa hanging garden nakatira, na parang naging hayop siya, kumakain ng damo, long hair na, ang haba pa ng koko. And then after 7 years, ibinalik ng Diyos yung katinuan niya. Ito ang na-realize niya. At sa katapusan ng panahon, 7 taon ang nangyari na yan, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking paningin sa langit at ang aking katinuan ay nanumbalik sa akin. Aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinaralangal siya na nabubuhay magpakailanman. Ngayon, si King Nebuchadnezzar, nire-recognize niya na yung makapangyarihang Diyos na nasa langit. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay nananatili sa salit-saling lahi, ang lahat ng naninirahan sa lupa ay ibinibilang na wala at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit. At sa mga nananahanan sa lupa, walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi, anong ginagawa mo? Sa oras na iyon ay nanumbalik sa akin ang aking katinuan at aking kadakilaan at kamahalan ay ibanlik sa akin para sa kalulatian ng aking kaharian. Hinanap ako ng aking mga tagapayo at mga maharlikang tao. Ako'y muling inilagay sa aking kaharian at higit pang kadakilaan ang nadagdag sa akin. Ito yung experience ni King Nebuchadnezzar. Yung nagmata siya sa Panginoong Diyos, ibinaba siya ng Diyos, ginawa siyang baliw for 7 years. After 7 years, ibinalik ng Diyos yung kanyang katinungan. You know what is the blessing here? Pinoprotektahan ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Kahit nabaliw siya, walang nag-akla sa kanya. Kahit nabaliw siya, hindi siya pinalitan ng kanyang anak. Kahit nabaliw siya, okay, hindi bumagsak ang kanyang kaharian hanggat hindi ibinalik ng Diyos yung kanyang katinuan. Diba, sinasabi nila, si King Nebuchadnezzar, nakilala niya ang tunay na Diyos. Why? Dahil sa talatang ito, nirecognize niya kung sino yung makapangyarihang Diyos sa kataas-taasan. At dito, makikita ninyo, ibinalik uli siya ng Diyos sa posisyon at binigyan pa siya ng iba yung kapangyarihan. And then, tuloy po tayo. Nung time na bumagsak ang Babylon, alam nyo, hindi na si King Nebuchadnezzar ang hari doon. Apo niya na. Apo na ni King Nebuchadnezzar. Andun pa rin si Daniel. Kaya lang si Daniel during that time, mga 80 years old na or 90 years old ang tanda. Okay? Tagapayo pa rin siya sa Babylon during that time. After Daniel, nais kong makita ninyo, sumunod na talata, Isaiah 45. Ito, paborito natin ito. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro. Kilala niyo si Ciro? Si Ciro, si Cyrus, king of Persia. At dito makikita niyo, alam niyo yung word na pinahiran ng langis? Messiah. Si Ciro na aking Messiah. Ginamit ng Diyos ang haring ito na hindi ligtas upang sakupin ang Babylonian Empire. And yet, ang tawag ng Diyos kay Ciro, aking Messiah. Aking pinahiran ng langis. So makikita niyo yung mga kapangyarihan na, no? Assyrian Empire, ginamit ng Diyos upang hukuman yung mga bansa. Isa sa mga bansa rito, Israel. Babylonian Empire, ginamit ng Diyos upang talunin ng Assyrian Empire. Persian Empire, Medo-Persian Empire, ginamit ng Diyos upang pabagsakin ang Babylonian Empire. Alam niyo kung sino rin ginamit ng Diyos upang pabagsakin ang Medo-Persian Empire? Si Alexander the Great, the Greek Empire. Nakasulat din po yun sa Daniel. Anong ipinakikita ng Biblia? Ipinakikita nito that God is in control of history. God is in control of this world. And God is in control of your life. At dito makikita natin na kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya, at kalagad ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuhan sa harapan niya, upang ang mga pintuhan ay hindi masarhan. Verse 46, Isaiah 46, ito, basahin nyo baka maging familiar kayo rito. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at wala nang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Sinasabi niya ang mangyayari sa future, na nagsasabi, layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Isaiah 46, 9-11.
na tumawag ng ibong mandaragit mula sa silangan, na taong gumawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Oo, sinabi ko, aking pangyayarihin, aking pinanukala at aking itong gagawin. Makinig kayo, kilala niyo yung ibong mandaragit? Yung ibong mandaragit, sangkayon sa Iglesia ni Cristo si Felix Manalo, na nanggaling silangan. Yun ang isa sa halimbawa nila ng tinatawag nating false interpretation. Yung ibong mandaragit dito, hindi si Felix Manalo. Ang ibong mandaragit na nanggaling sa silangan, walang iba kundi si Cyrus, King of Persia. Isaiah 45, actually, 44, 45, 46, ang makikita mo dyan si Cyrus. Bakit ibon mandaragit na nanggaling sa silangan? Okay? Nasaan ba tayo? Nasa Middle East. At kapag sinabing Middle East, nasa silangan pa rin. At ang silangan ng Israel, no, laging Babylonian yan, Assyrian yan, Persian yan. At ang sumisilangan sa Israel, no, laging yung tatlong malalaking bansa, yung Babylonian, yung Assyrian, yung Persian Empire. So itong ibong mandaragit na nanggaling sa silangan, hindi po para isang pinag-uusapan dito at wala sa Biblia ang Pilipinas. Ang pinag-uusapan po rito, Middle East or Near East. Dating tawag sa Middle East, Near East. Yun ang pinag-uusapan. At yung ibong mandaragit dito, walang iba kundi si Cyrus, King of Persia, dinagit niya ang Israel sa kamay ng Babylon. Okay? Bakit? Pinalaya niya kasi ito At ibinalik niya sa kanilang lugar. Tandaan niyo kung ano yung policy ng Medo-Persian Empire during the time ni Nehemiah, ni Ezra. Pinabalik uli sila sa bayan nila upang itayo yung templo nila at upang itayo yung wall ng Israel. You know, as you study history, makikita niyo yung kamay ng Diyos Na ang Diyos ay soberanong Diyos. Ito yung Diyos na pinaniniwalaan natin, mga kapatid. Kaya kung sa tingin mo, no, naliliitan ka sa Diyos na pinag-aaralan mo sa Biblia, tignan mo maigi yung Diyos mo sa kasaysayan. God is in control of history. At tandaan ninyo, sa hinaharap, pag binasa niyo yung Book of Revelation, history po yun na mangyayari sa hinaharap. Naganap na yon sa isipan ng Panginoon. Tuloy po tayo. Ang Diyos ang makapangyarihang may hawak ng buhay at kamatayan ng tao. Naniniwala po ba kayo dyan? Okay? Kahit anong protection ang iligay mo sa katawan mo, that's good. Ibig sabihin, pinag-iingatan mo ang sarili mo, pero tandaan mo, Diyos pa rin ang may hawak ng buhay ng tao. Sabi ng Biblia, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababa sa Siol at nag-aahon. Sa Kalawang Hari 17:25, sa pasimula ng kanilang paninirahan doon, hindi sila natakot sa Panginoon kahit ang Panginoon ay nagsugo ng mga leon sa gitna nila at pinatay ang ilan sa kanila. Actually, dito, leon ang pinatay Alam niyo ba ang tao na mamatay sa lamok lang? Tama ba? Pag na-dengue ka, pwede kang mamatay doon. Nakakalungkot nga, no? Nakita ko dati yung anak ni Ray Langit, yung malaking lalaki. Nakagat ng lamok yun sa Palawan. Na malaria. At namatay. Actually, dinala pa sa stage yun para doon ipagamot. Hindi rin nagamot. Nakakalungkot. Pero kung tutusin, insekto lang, kayang makapatay sa iyo. Pero God is in control of everything. Dito makikita natin, yung leon pinadala ng Diyos para pagpapatayin ng mga taong ito. Job 14:5, yamang kanyang mga araw ay tinakda na, at ang bilang ng kanyang mga buwan ay nasa iyo. At iyong itinalaga ang kanyang mga hangganan upang huwag siya makaraan. Awit 68:20, ang Diyos ay amin, ang Diyos sa amin ay Diyos ng kaligtasan, at sa Diyos na Panginoon, sa Kanya ang pagtakas mula sa kamatayan. So yun ang nakita natin, ang Diyos ang may hawak ng buhay at kamatayan, ang soberanong Diyos ang may hawak ng kasaysayan ng mundong ito. Pangatlo, ang Diyos ay patuloy na nagpapaabot ng kanyang mensahe sa tao. Is that true? Yes. Kapag pinag-aralan nyo ang kasaysayan, from Genesis to Revelation, ang Diyos pa rin ang nag-i-initiate upang abutin niya ang mga tao ng kanyang mensahe. At dito nga makikita ninyo, ng mga nakaraang panahon, pinabayaan niya ang lahat ng mga bansa ay lumakad sa kanilang mga sariling daan, gayon man hindi siya nagpabayang di magbigay ng patotoo patungkol sa kanyang sarili. Okay? Sa mundong ito, ang Diyos patuloy nagbibigay ng patotoo
sa kanyang sarili kung anong klaseng Diyos meron tayo sa mundong ito. And our God is a good God. Even in a country and in a government who hates God, ang Diyos nagpapadala ng araw, ang Diyos nagpapadala ng buwan, ng masaganang ani, ng ulan, sa mga taong ito, upang ipakita ng Diyos, may saksi kayo, may katibayan na mayroong makapangyarihang Diyos, na may kontrol ng lahat ng bagay. Verse 16, gumagawa siya ng mabuti at nagbibigay sa atin ng ulan na galing sa langit, at ng mga panahong sagana, binubusog ang ating mga puso ng pagkain at ng katuwaan. 2 Kings 17:27, kaya isa sa mga pari na kanilang dinala mula sa Samaria, dumating at nanirahan sa Bethel at tinuruan sila kung paano dapat matakot sa Panginoon. Hebrews 1:1, noong una ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit nitong mga huling araw, nagsasalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Listen carefully, ang Diyos ay patuloy na nakikipag-communicate sa tao. Ganon din sa inyo. Kahit sabihin natin, unsaved pa yan, gumagawa ang Diyos ang paraan upang ang tao ay maabot niya. It is always God who seek man, not man seeking after God. Kasi sinabi sa Romans chapter 3, there is no one that seek after God. It is always God who seeks man. It is always God who communicates with man. Ang tanong ko sa iyo, kung ikaw ay Kristiyano, nakikipag-communicate ka ba sa Diyos mo? Nakikipag-usap ka ba sa Kanya? Wag sana abutin mo yung paraan ng pakikipag-usap sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng palo. Diba? Ang Diyos nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo. Narinig pa ba natin yung kanyang tinig? Hindi. Mababasa mo yung kanyang sinabi, mababasa mo yung kanyang ginawa kapag binasa mo ang kanyang salita. Sinabi nga rito, 2 Timothy 3:16, kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan, ang mga ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katwiran. So if you want to communicate with God, pray. If you want God to communicate with you, read His Word. Pero nais kong sabihin sa inyo, ang Diyos ay hindi magpapabaya, patuloy pa rin siyang makikipag-communicate at makikipag-usap sa iyo. Pang-apat, ang Diyos ay nag-utos ng buong pusong pagkatakot at pagsunod sa Kanya. Ito yung sinabi natin, Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang ganda, no? Fear God and obey His commandment. Ang makikita natin dun sa kasaysayan na yun, they know the commandment of God, but they do not obey God wholeheartedly, ng buong puso. Kumbaga, sige, magdadagdag lang kami ng paniniwala. Or sige, iiwan ko itong paniniwalang ito, pero yung iba, i-retain ko. Hindi ganon ang gusto ng Diyos sa ating mga Kristiyano ngayon. If you believe in the authority of the Bible must be the one dictating your life, not your old beliefs. Amen? Kahit sa hanay nating mga Baptist, may mga practices tayong mali na wala sa Biblia. Okay? Na hindi mo makikita Maaring dala ng tradisyon, pero hindi mo makikita yung authority nun dahil wala sa Biblia yun. Dapat iwanan natin yun. Tuloy tayo. Deuteronomy 6:2. Upang ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na yung ingatan ang lahat niyang mga tuntunin at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong mga anak at sa anak ng iyong mga anak sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang iyong mga araw ay humaba. So hindi lamang pala nag-utos sa iyo ang Diyos, nag-utos sa iyong mga anak at sa anak ng iyong mga anak. Tandaan niyo ang utos ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Hindi lang para sa atin, kundi ma-impluwensyahan natin yung mga susunod na henerasyon sa atin. Lalo na kung pamilyadong tao ka, lalo na kung mag-aasawa ka, lalo na kung may anak ka na ngayon, or may mga apo ka na ngayon. Naway maipamana mo yung tama mong paniniwala sa kanila. Para lumawig, no? Hindi lamang ang buhay mo, kundi ang buhay ng iyong mga anak. Tuloy tayo. Awit 112, verse 1. Purihin ang Panginoon, mapalad ang taong natatakot sa Panginoon, na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos. It is always interconnected, no? Makikita nyo kung ikay may takot sa Diyos, may pagsunod ka sa kanyang utos. Unang Pedro 2:17. Igalang ninyo ang lahat ng tao, ibigin ninyo ang mga kapatid, kasi utos ng Biblia yun Matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Utos rin ng Biblia yun. Pahayag 19:5. Isang tinig ang lumabas mula sa trono na sinasabi, kayo na kanyang mga alipin,
Purihin ninyo ang Panginoon nating Diyos. Kayong mga dakila at hindi mga dakilang tao na natatakot sa Kanya, purihin ninyo siya. Ito yung panawagan eh. Sa lahat ng mga taong natatakot sa Diyos, purihin ninyo ang Diyos. Ang huling-huli mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagpapaintulot na may kahati siya. Amen? Yan ang makikita natin doon sa istorya. Kaya nga ang Diyos nagbigay ng utos. No? Huwag kayong matatakot sa ibang Diyos-Diyosan. Ang kakatakutan nyo lang ako. Huwag nyo hahandugan sila. Ang hahandugan nyo lang ako. Tandaan nyo ang ating Panginoong Kristo Diyos, pinupuri siya at sinasamba siya at tinatanggap ni Kristo yung pagsamba na yun. Hindi niya sinasabi, oy, huwag niyo akong sambahin, isa lang ang Diyos yung Ama. Hindi. Sa Biblia, ang ating niniwala tayo may isang Diyos, pero nasa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero nais kong makita ninyo, as we study the Old Testament, yung syncretismo at Samaritano, ang Diyos ay hindi nagpapaintulot na may kahati siya. Ikalawang Hari 17:35-36, ang Panginoon ay nakipagtipan sa kanila at inutusan sila, kayo huwag matatakot sa ibang mga Diyos, o magsisiyukod man sa kanila, o maglilingkod man sa kanila, o maghahandog man sa kanila, kundi matakot kayo sa Panginoon, na siyang naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, na may dakilang kapangyarihan, at may nakaunat na kamay. Luluhod kayo sa Kanya, at sa Kanya kayo maghahandog. Amen? Hindi papayag ang Diyos na may kahati siya. Ang mga tuntunin ng mga batas, ang kautusan at ang mga utos na Kanyang isinulat ay para sa inyo, ay lagi niyong maingat na gawin. Kayo huwag matatakot sa ibang Diyos. At huwag niyong kalilimutan ang tipan na aking ginawa sa inyo. Huwag kayong matatakot sa ibang Diyos. Paulit-ulit no? Huwag kayong matatakot sa ibang Diyos. Kundi matakot kayo sa Panginoon ninyong Diyos at Kanyang ililigtas kayo sa kamay ng lahat ninyong mga kaaway. Isaiah 42:8, ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa ibang aking kalulatian o ang aking kapurihan sa mga larawang inanyuan. Exodus 23, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Exodus 34:14, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ay Diyos na mapanibughuin. So ano nakita natin? Hindi papahintulot ng Diyos na may ibang Diyos. Kaya kung may iba kayong Diyos-Diyosan sa buhay ninyo, tigilan na natin to. Tigilan na natin yan. Iwan nyo na yan. Hindi ipapahintulot ng Diyos sa buhay mo na may kahati siya. Okay? Ang gusto niya, mag-isa lang siya sa trono ng buhay mo. Well, sabihin natin, yung Diyos-Diyosan mo hindi material. Maaari ang Diyos-Diyosan mo yung pagiging makasarili. Maaari ang Diyos-Diyosan mo yung kayamanan mo. Maaari yung Diyos-Diyosan mo yung ambisyon mo. Maaari Diyos-Diyosan mo asawa mo. O ibang taong sobrang mahal mo. Mas mahal mo kaysa sa Diyos. Diyos-Diyosan po yun. Ano mang bagay na pwedeng mauna sa Diyos, sa buhay ng isang Kristiyano, Diyos-Diyosan yun. Maaari sabihin natin, Pastor, wala na kaming Diyos-Diyosan sa bahay namin. Iba ang Diyos-Diyosan sa bagong tipan. Hindi nakikita. Pero mga kaibigan, nais ko pong sabihin sa inyo, bilang mga mananampalataya, kung meron pa tayong latak ng maling paniniwala sa ating buhay, alisin na natin yan at palitan natin ng tamang paniniwala. Para maalis yan, basahin ninyo ang salita ng Diyos kung ano ang Kanyang ipinag-uutos sa atin. Sa lahat ng area ng buhay natin, lalo't higit pagdating sa pagsamba sa Diyos. Okay, recap. Unang-una, ang paglala ng sinkretismo sa Israel, ang patuloy na sinkretismo sa Israel, ang pananatili ng sinkretismo sa Israel, mga prinsipyo at pag-aaral na dapat makita at matutunan natin. Ang una, ang Diyos ay soberanong nagpapatakbo sa kasaysayan ng mundo. Ang Diyos ay makapangyarihang may hawak ng buhay at kamatayan ng tao. Ang Diyos ay patuloy na nagpapaabot ng kanyang mensahe niya sa tao. Ang Diyos ay nag-utos ng buong pagkatakot at pagsunod sa Kanya. At ang Diyos ay di nagpapaintulot na may kahati siya sa buhay natin.
Mga minamahal, I hope may natutunan tayo sa ating pinag-aralan patungkol sa Samaritano. Yun po ang dahilan kung bakit pagpasok ng bagong tipan, okay, kahit pag-aralan nyo po yung mga Bible introduction o yung culture sa Israel pagdating ng bagong tipan, hate na hate, galit na galit yung mga purong Hudyo sa mga Samaritano because of their false belief. Kapag binasa nyo nga yung Ezra, yung mga Samaritano, gusto nilang tumulong na gawin uli yung templo dun sa Israel. Gusto nilang mag-ambag ng tulong. Kaya lang, sabi ng mga Hudyo sa Israel, hindi, kami lang ang gagawa nito. Hindi namin kayo kasama. So, ang ginawa ng Samaritano, gumawa rin sila ng templo dun sa Mount Gerizim. Yun ang makikita natin sa John chapter 4. At Lord willing, baka next week, baka yun ang talakayin natin. No? Yung conversation ni Jesus Christ sa John chapter 4, patungkol sa pagsamba. Kasi may uri rin ng pagsamba na ginagawa yung mga Samaritano nung kinumpronta siya ng ating Panginoong Jesucristo. Syncretismo. I hope, no? Itong aral na ito, magkaroon ng puwang sa buhay natin. Suriin natin ang sarili natin. Meron ba akong pinaghalo-halong mga paniniwala sa aking buhay? Or naninindigan lang talaga ako sa sinabi ng Diyos sa kanyang salita? Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y manalangin na. Salamat o Diyos sa iyong kagandahan, loob at kabutihan. Salamat sa pribileyo na makapagturo ng iyong salita. Napakagandang pag-aralan ng kasaysayan sapagkat marami kami mapupulot, Panginoon, na mga katotohanan dito. At aming maiko-connecta din kung papaano ang Diyos namin ang siyang may hawak at may control ng kasaysayan ng mundo ito. Our God is a powerful God. At dapat namin ipagbunyi at ipuri ang bagay na yan. Totoo ang aming Diyos at makapangyarihan ang aming Diyos. Salamat po, O Lord, sa pribileyo na makapangaral sa iyong mga anak. Patnubayan mo kami sa aming gawaing pagkakaloob, Panginoon, sa aming gawain ng pagsambang ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sino pwede ma-share? Karen, ikaw muna mag-share. Sige, mag-proceed na tayo. Pinag-pray ko na rin. Okay, tumayo po tayong lahat and let's close in prayer. Hilingin ko si Brother Paul, i-close mo na yung prayer. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoong Diyos, Ama na sa langit, kami po'y nagpapasalamat po sa inyo sa sandaling ito na pagtatapos ng unang serbisyo, Panginoon, sa buong araw. Salamat, Panginoon, sa salita po ninyo na aming napakinggan. Nawa, Panginoon, ito po'y maging prinsipyo po namin, may sa buhay po namin, Panginoon. At magpatatag, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon. Pagpalain niyo po ang patuloy na ginagamit po ninyong mensahero, ang aming pastor. Nawa, patuloy na siya po'y pagkalaban niyo ng karunungan at kasaganahan, Panginoon, sa kanya pong buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa. At pagpalain niyo po patuloy, Panginoon, yung maghapon na pagsamba. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.